chest workout. Ito ang paborito natin, incline dumbbell press. 36 na kilo yung bawat dumbbell dito. Tapos naka 13 repetition ako, samantalang dati ay naka 11 lang. So yun, lumakas tayo. Ganun ang progress na hinahanap natin sa bawat session. Sa bawat simula ng workout ay syempre magwa-warm up muna tayo ng lightweight para maihanda natin yung ating muscle dun sa mas mabigat nating bubuhatin. Ang warm up na ginagawa ko ay 2 set, isang incline dumbbell press na magaan lang saka dumbbell fly. Yun, goods na yun. Sa bawat workout, magagaranti lang natin yung win kapag tayo ay nag-show up. Maaring ma-injured tayo or mapaliay, pero ang mahalaga, nag-workout tayo. Yung mga kakilala ko na matatagal na sa gym, ang common sa kanila ay merong internally nag-flip sa kanila na wow, hindi ako titigil dito hanggat hindi ko na-achieve yung goal ko. So, there's no going back. Yun yung internal motivation na sarili lang natin na makakatuklas at tayo lang din na mag-fuel nun. Dito sa pahuling repetition, napakaganda ng Merrick spotter dahil mapupush pa natin yung ating sarili dun sa pinaka-limit. Ayan. Sinasabi pa sa kanya na one more. Yun, isa pa. Yun, kaya napilit natin. Kaya good. Ayos na workout tare. Pag nasa gym tayo, ito yung isang opportunity natin na i-improve yung nakikita natin dun sa salamin, which is tayo, tapos palakasin natin yung vehicle natin, yung katawan natin. May panibagong personal record na naman ako sa incline barbell press. 86 na kilo, naka 10 repetition ako dito ngayon. Noon dati naka 8 lang, so yun, quality, lumakas tayo. Sa bawat pagpasok natin sa gym, para din pelikula ito ay tayo yung bida, tapos yung kontrabida naman yun yung dati nating record. Kailangan nating mabit yun. Pero minsan natatalo din tayo, pero lagi nagka-comeback. Mahusay pagka meron kang gym body na maganda na nag-i-spot sa'yo, kasi siya yung magpupush dun sa pinaka limit natin ay dun sa pinaka last repetition, yung sasagad pa natin dun sa pinaka set to failure. Pero safe pa din tayo kasi nandun nga siya, nakaabang in case na hindi na natin mabuhat. Oh yeah. Kapag tayo ay nagbubuhat sa gym, para na rin natin itong meditation dahil napaka-intense ng focus natin dito ay hindi pwedeng mag-isip ng iba kundi yung binubuhat natin habang tinutulak yung weight or hinihila yung weight. 200 pounds ang binuhat ko dito, naka 10 repetition, samantalang nung dati naka 8 lang. Yon, magandang progress yun. 2 repetition ang inilakas natin. Pagkatapos ng workout session na ganito na high intensity training, ang pahinga ko ay 4 na araw o 3. Yon, matagal man kung iisipin mo, pero ganun talaga pagka natural bodybuilder tayo, saka medyo nagiging na tayo ng muscle. So pag mas malaki, mas medyo matagal-tagal yung i-heal ng katawan natin, mas matagal makarecover kumpara sa mga gumagamit ng gear. Ay tayo naman ay natural, kaya ganun tayo. Makakatipid tayo sa time at hindi naman tayo araw-araw nagwo-workout. Yun, makakadevelop tayo ng iba pa nating gustong gawin sa buhay. Yun, nalampasan na naman natin yung record natin nung previous week, chest workout. 36 na kilong dumbbell, naka 7 repetition ako ngayon, dati naka 5 lang. So yun, sa bawat session ng workout natin, lagi may improvement. Okay yan, ipagpatuloy lang natin yan. Ang mga kinakain ko naman after ng workout ay syempre hindi mo awalang eggs, mga 4 na eggs sa maghapon. Pag minsan pa nga nakaka 8 yun. Pero kasama pa din ng mga fish nun, may mga egg din tayo. Mahilig tayo sa mga ginataan yun, sa tinuto, sa gabi, sa langka. At dahil season din ng mga Indian mango ngayon, yun, nakakadami lagi tayo na, nakaka 7 Indian mango tayo sa bawat maghapon. Yun ang pinufood trip natin. Kaya solid din naman yun at healthy foods yun na isang prutas. Hindi ko magagawa yung ganitong isagad yung bawat repetition kung wala yung maganda kong spotter, kaya salamat sa'yo, nandyan ka. Oh yeah. Ang finisher ko sa chest workout ay ito, cable tricep pushdown, para mas lalo pang ma-develop yung pagka-catch ng ating tricep. Ang binuhat ko dito ay 100 pounds, nasa 45.3 kg yun, and naka 10 repetition ako. Mas maganda sana ang dip, lalo na yung weighted dip, ay sa bahay lang ako meron ng pangsabit sa baywang ay. Ang binubuhat ko dati nun ay nasa 55 kg, nakaka
5 repetition naman ako. So high intensity training yun. Yun ay pang weighted calisthenic. Kahit cable lang ito, mahusay pa din tong isolation exercise. Yan, solid ng pump natin yan. Pag visible na ang abs ng isang tao at lagi siya sa gym at malaki na rin ang kanyang katawan, ibig sabihin madaming time yung dinedicate niya para ma-achieve yung ganong physique. Ang mga tekniko dati para magpalin ay combination nito ng fasting, low carb, saka paleo diet, saka yung sprint, 3 km run, yung mga cardio workout natin, yoga, saka mismong nagbabawas talaga ako ng kanin dito, pero pinapalitan ko naman siya ng mga lean protein tulad ng mga eggs, yung mga meat, fish, yan, mga ganyan. Basta iwas lang ako sa ultra processed foods, yung mga overly processed, yung napakadaming preservative. Hanggat maaari, gulay, prutas, yun, mga ganun lang. Ang paleo diet ay nakabase dun sa ancestral living sila. Yung mga kinakain lang nila, yung nahunt nila, yung nakocultivate nila na gulay at prutas. Yun, ganun lang. Kasimple. Oh yeah.